Go. Okay, so I'm here with, Alcer Chanel Pigues, grade 8 Obadaya. and our question is, sino sa tingin mo ang karapat-dapat na maging national hero ng Pilipinas? Si Andres Bonifacio ba o si Jose Rizal? Kung akong tatanungin ninyo is parehas lang kasi si Jose Rizal ay nagbuwis ng buhay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas at si Andres Bonifacio naman ay nagbuwis naman ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. So, parehas lang din sila na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya parehas lang sila ang pipiliin ko na karapat-dapat na maging bayani ng Pilipinas. Thank you po. Hello po, ako po si Ryan Quezon-Cialera at kasama ko po na yon si Yaden. So Yaden, ano po yung grade and section niyo po? 5, weakness. So na yun, tatanungin po namin ikaw kung sa tingin mo kung sino yung karapat-dapat na national hero sa Pilipinas. Si Andres Bonifacio ba or si Jose Rizal? Jose Rizal, And why? because he made books about the Philippines. Okay, thank you po Kuya Yaden. My name is Jasmine Marladeras and I'm here with Yani Adrias, grade 8. And ang tanong po natin sa kanya is, sino sa tingin niya ang karapat-dapat maging national hero ng Pilipinas? Si Andres Bonifacio ba o si Jose Rizal? For me, so Jose Rizal kasi sinacrifice niya yung sinacrifice niya talaga yung buhay niya para sa Pilipinas, and then karapat-dapat kasi sinacrifice niya nga yung buhay niya, and then mapapanood din naman siya sa mga iba't ibang website, which is sa YouTube, sa Google, ganon. Mas pag pinanood niyo yun, mas matatouch kayo. Kasi dun yung malalaman or mas mapapanood yung kung ano yung ginawa kay Jose Rizal, which is din yung binaril siya sa likod, kasi dati ang meaning ng binaril sa likod ay may kasalanan ka. Pero binaril siya nang walang kasalanan. Dahil sa pagsagot lang dahil sa paggawa lang ata ng letter nun. Ayun lang naman yung masasabi ko. Para sa akin talaga si Jose Rizal yung So, I'm here with Ariana Victoria. Okay, so taste mo sila kung karapat-dapat na maging national hero natin. Si Andres Bonifacio po ba or si Rizal? Well, para sa akin, mostly pinagpignan sa Rizal. But I'll go with Andres Bonifacio kasi siya, pinaglaban niya yung Pilipinas sa mga Espanyol. At saka, I think na mas marami siyang tinambal sa atin, mga Pilipino, na hindi tayo sakupin ng Espanyol. Thank you po. So, I'm here with Junior Servicado. Okay, so hello po kami, Junior. So, may isa po kami tanong. Sa tingin niyo po sino po yung karapat-dapat na maging national hero natin? Kung si Andres Bonifacio po ba o si Jose Rizal? At bakit? In my opinion, deserve din naman ng Jose Rizal maging national hero natin. It's just that mostly talaga overlooked si Andres Bonifacio. Sure, both of them, they both contributed something to the Philippines. Jose Rizal, he contributed his life. Also, he has connections with other countries for have been very smart. Andres Bonifacio naman contributed on political things and mostly sa manpower ng Philippines. It's just that, based on education and life sacrifices, Jose Rizal has been most well known. As of Andres Bonifacio, he is ignored. Pero we all know na deserve ni Jose Rizal maging national hero. Hindi naman siya maging national hero kung hindi naman niya deserve, diba? That's my opinion. Thank you. Thank you po.